Samantala, update naman po tayo sa impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Tinanggap na po ng impeachment court bilang ebidensya ang mga bank records ng punong maestrado na iniharap ng prosekusyon. Para sa detalye, may live report si Tina Panganiban Perez. Tina? Gigi, isa sa mga may init na pinagtalunan sa impeachment trial ay ang tungkol sa bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. Dinala pa nga ni Corona at ng PS Bank ang issue sa Korte Suprema para pigilan ng prosekusyon na silipin ang bank accounts ng Chief Justice, lalo na ang kanyang foreign currency account. Sa impeachment court, taghain ng depensa ng motion to suppress illegally obtained evidence para maalis sa records ng impeachment court ang lahat ng ebidensyang konektado sa PS Bank accounts ni Corona. Pero sa caucus ng mga senator judge kanina, nagdesisyon ng mga itong ibasura ang motion ng depensa. Pwede lang daw ibasura ang mga ebidensyang ito kung ang nakakuha at nagpakalat ng mga ito ay ang gobyerno. Kaya ang mga ebidensya kaugnay sa bank accounts ni Corona na naipresenta na ng prosekusyon ay tatanggapin ng impeachment court. Natuwa ang prosekusyon sa desisyon pero ang depensa mag-o-object pa rin daw. Pero kumpiyansa naman itong maipapaliwanag nito ang lahat. Balak naman ni presiding judge, Senate President Juan Ponce Enrile, na makipagpulong sa prosekusyon at depensa. Panukala niya gawin ng Monday to Thursday, 9 a.m. to 12 noon at 2 to 5 p.m. ang impeachment trial. Ito'y para mapabilis ang paglilitis dahil magsasara na ang sesyon sa March 23. Pero tutol dito si Senator Judge Miriam Defensor Santiago for health reasons at dahil baka raw paglabag ito sa karapatan ni Corona. Tutol din ng depensa, mahihirapan daw sila dahil kailangan pa nilang ihanda ang kanilang mga testigo at ebidensya para sa kada araw ng paglilitis. Hindi rin daw patas na babaguhin ang patakaran sa gitna ng proceeding. Gigi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.